So, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol po sa isang napakalakas na bagyo na ngayon ay naglalakbay na at mukhang tatama na po sa kalupaan. No, ito daw po ay pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo, mga sangkay. Well, tingnan po natin dahil kalat na kalat po ito ngayon sa social media at marami po ang nag-aalala mga sangkay sa international. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog mga sangkay. At ito, pag-usapan po natin ang kalat na kalat po ngayon sa mga balitaan. No? Social media, mga reports sa TV, mga balita sa radyo mga sangkay. Nagpang-abot na po dito sa local media natin na ibalita na po itong sinasabing napakatinding bagyo. No? At hindi ko alam kung ito po ang pinakamalakas sa buong mundo, pero nakita ko po yung kategory po niya, mga sangkay, mabilis na mabilis umaakyat. Mukhang mas malakas pa po ito sa sinasabing pinakamalakas o isa sa pinakamalakas sa kasaysayan, mga sangkay, na Haiyan or Bagyong Yolanda. So, ngayon, tinitingnan ng mga eksperto kung papaano ito mananalasa dahil sobrang laki pong bagyo, mga sangkay, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.23 million subscribers na po tayo. Dito nag-upload po tayo mga sangkay ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating mundo at maging sa ating bansa. Kaya naman i-subscribe nyo na po ito. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yun mga sangkay. Ayan, ang dami pong nagbabalita tungkol dyan. Hurricane Beryl now Category 4 storm. Ayan, sobrang dami po mga sangkay ng update tungkol dyan na ngayon ay nagiging usap-usapan po ito. Maging sa social media, marami po ang naglalabas sa mga impormasyon tungkol dyan na napakalaking bagyo nga to mga sangkay. Well, tingnan po natin sa balitang to. Atlantic Ocean Tropical Storm Beryl intensifies into a hurricane. Ayan siya mga sangkay. A very dangerous hurricane likely to intensify further. Itong storm daw mga sangkay, sinasabi po dito na delikado po sa tao. Ayun po, storm predicted to bring life-threatening winds. Ibig sabihin, delikadong-delikado ito mga sangkay. Naalala ko ang Yolanda nung tumama, 'di ba? Na kahit po yung mga malalakas o mga mabibigat na bagay, binubuhat po ng hangin. So, malamang mga sangkay, sinasabi po dito na mukhang delikadong-delikado ito dahil po sa lakas ng hangin. Ngayon, ito pa, mga sangkay. Alam nyo, ngayon, hindi na dapat tayo magtaka, mga sangkay, kung bakit nangyayari ito dahil po ito sa climate change. Ayon nga po sa mga scientists na bago dumating ang 2030, mukhang pagpapraktisan na po tayo nitong panahon natin. Yung mga bagyo, mas magiging delikado na at mas magiging malala pa by 2030 at wala na pong magiging solusyon sa climate change kapag nangyari ito. Good evening, I'm Brianna Arredondo. Thanks for being here with us. Tonight, all eyes are on the Caribbean as a major hurricane. Lahat daw mga sangkay ngayon, makikita niyo naman mga sangkay sa balitaan, lahat ng mga mata nakatingin ngayon sa bagyong ito. Hurricane churns. We have a hurricane warning that's been issued for Barbados. We have a hurricane watch in effect for St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, down to Grenada. Everywhere in this hurricane watch and warning area is at risk of the eye wall of a major hurricane moving through that region. Ayan o. Kung titingnan nyo mabuti mga sangkay, mas malaki pa po siya sa bansa. Hurricane Beryl has strengthened into a powerful Category 4 storm as it approaches the southeast Caribbean. And Grabe. the region has already begun. Tignan nyo naman mga sangkay yung mga pulo na dadaanan niya, oh. Nagbistulang bangalangaw na lamang po. Sobrang laki niya mga sangkay, asin.
Isang bansa po yung laki niya. Shutting down amid urgent pleas from government officials for people to take shelter. Fox 13 meteorologist Nash Rhodes joins us now. And Nash, tell us, is this the earliest Category 4 that we've seen in the Atlantic ever? Yeah, this is the earliest Category 4 hurricane that we have ever had in the Atlantic. Some history being made with this system as it's currently just around 2,000 miles still off our coast. Grabe, tignan nyo. Kung gaano kalawak. Mata pa lamang po yan, mga sangkay. Ito yung mata. Ito, iba po ito, mga sangkay, itong kasamang hangin niya na nakapaligid, yan po ang mas delikado. If you remember, yesterday, this time in the evening, we were tracking what was just a Category 1 hurricane. It underwent a process of rapid intensification that has now seen it bump up those wind speeds to 130 miles per hour sustained. And the latest track continues to bring it due west and potentially strengthen just a little bit more as it passes through a few islands here in the Lesser Antilles. That's going to bump up those wind speeds to 140 miles per hour, still just shy of Category 5 status, but we'll continue monitoring this and see if it strengthens any stronger than what we were previously forecasting with the National Hurricane Center's 5 p.m. advisory. Otherwise, this keeps... Papunta nga po ito sa Amerika, oh. May pambihira. So, panibagong ano na naman to, mga sangkay, maitatala sa kasaysayan ng ating mundo, no? Ang ganitong klaseng kalakas na bagyo. Moving to the north and west, potentially weakening as it encounters more shear and likely bringing tropical storm or hurricane force winds to a few of these areas farther south like Jamaica. The latest advisory eventually weakens this down to a tropical storm after a potential landfall there in the Yucatan Peninsula. The trend that I'm liking to see, though, is this is still remaining well south of us here in Florida, and that's a trend that I like moving forward. Now, we're still tracking 3 areas of disturbed weather out there in the Atlantic. I'll have updates on all 3 of them, as well as your local forecast coming up. Okay. So, ngayon mga sangkay, yan po ay pinag-uusapan sa kahit saang balitaan. Yan po yung nagiging topic ngayon. Kasi daw, ito po ay delikado sa maraming madadaanan. And if you remember mga sangkay, yung tumama sa Pilipinas, yung Haiyan or Yolanda, na marami pong buhay mga sangkay ang nalagas. So ngayon, pinag-iingat po nila, hindi natin alam kung paano ang preparation ng maraming taong tatamaan nito. Though, mga sangkay, nasa karagatan pa po siya, pero dire-diretso po siya. Papunta siya sa may Mexico, part ng US. So sila po ang tumbok nito. Ngayon, mga sangkay, ito po yung magiging pinakamalakas na bagyo daw po sa kasaysayan. Ayan, no? Mabilis po. Ang sinasabi po dito na umabot po sa Category 4 itong hurricane. Ngayon, isa sa mensahe na makikita po natin na magdi-describe sa malakas na storm ay ito mga sangkay. Sinasabi po dito, ito daw po ay extremely dangerous. So, ngayon, ito mga sangkay, pinagpapraktisan na po yung ating planeta ng mga ganitong klaseng devastating event dahil po may climate change. Sobrang dami po ngayong namomroblema mga sangkay dahil po sa climate change. India, China at marami pa pong mga bansa nakakaranas ngayon ng mga matitinding pagbaha. No? While the other parts ng ating mundo, mga sangkay, malalang init naman po ang nararanasan. So, dalawang bahagi po siya. May heat wave. Dito naman sa kabilang bahagi, may mga super devastating na mga pagbaha. Grabe ito mga sangkay. Extremely dangerous. Itong sinasabing bagyo. No? Beryl, the first hurricane of the 2024 Atlantic season, strengthened into extremely dangerous Category 4 storm. Ang bihira mga sangkay, yan po yung so malaking mga sangkay, malaking problema ito sa mga madadaanan dahil napakalaking bagyo ito. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily, dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs natin, sa mga ginagawa po natin sa buhay. At isubscribe niyo po ito, then click the bell and
click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.